Naranasan mo na bang mapunta sa sitwasyon kung saan pakiramdam mo ay hindi ka prioridad ng ibang tao? Naranasan mo na bang gumawa ng maayos na trabaho, magbigay ng napakagandang ideya, o gumawa ng isang bagay na tunay na mahalaga para sa iba? Pero wala kang natanggap na pagkilala o kredito. Alam kong mabigat itong dalhin. Sa kasamaang palad, minsan kahit tama ang ginagawa mo, kahit inuuna mo ang kapakanan ng lahat, at palagi kang handang tumulong, may mga taong hindi ito napapansin o kunwari ay hindi nakikita ang tunay mong halaga. Sa katunayan, kung patuloy mong susubukang pasayahin ang mga taong hindi naman nagbibigay ng pagkilalang nararapat para sa iyo, maaari kang mauwi sa matinding panghihina ng loob. At ang pagbaligtad sa ganitong sitwasyon ay hindi rin basta-basta. Ito ay talagang mahirap. Mas masakit pa ito kapag ang sangkot ay mga taong malapit sa iyo, pamilya, kaibigan o kapareha. Ayon sa pilosopiyang Stoic, hindi tayo dapat umasa ng pagkilala mula sa iba dahil ito ay wala sa ating kontrol at maaaring hindi talaga mangyari. Kaya hindi mo ito dapat hintayin dahil ang paghihintay ng pagkilala ay madalas nagdudulot ng pagkadismaya. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may mga paraan para maging prioridad ka sa buhay ng isang tao para mas makilala at mapahalagahan ka? Sa katunayan, kung mauunawaan at maipapatupad mo ang mga hakbang na ibabahagi natin, posible itong mangyari. May ilang konkretong steps na makakatulong para manatili ka sa itaas ng listahan ng isang tao. Sa pagsunod sa 9 na hakbang na ito, mapapalakas mo ang tsansang maramdaman ng mga taong mahalaga sa iyo na ikaw ay isa ring prioridad sa kanilang buhay. Ngayong malinaw na ang problema, oras na para baguhin ang iyong approach sa pamamagitan ng pag-alam ng solusyon. Simulan na natin. Bago tayo magsimula, pakiusap na panoorin mo ito hanggang dulo dahil mahalaga ang bawat hakbang. Hakbang 1, lumikha ng takot na mawala ka. Isa ito sa pinakamakapangyarihang psychological technique para makita ka ng isang tao bilang prioridad. Mas madalas na mas nauudyok ang mga tao ng takot na may mawala kaysa sa posibilidad na may makuha. Kung gusto mong makita kanilang mahalaga, kailangan nilang maramdaman na maaari kanilang mawala. Paano? Simulan mong bawasan ang emosyonal na paglapit mo. Huwag mong ibahagi lahat ng nararamdaman at mga sikreto mo. Ibalanse mo rin ang oras mo sa ibang tao. Kapag naramdaman nilang hindi na sila kasing sentro tulad ng dati, mas mararamdaman nila ang halaga mo. Ngunit mag-ingat, kapag sumobra ang paglayo mo, maaari naman silang tuluyang sumuko. Kaya gamitin ito ng may tamang timpla. Hakbang 2, huwag laging available. Ang prinsipyo ng quality over quantity ay hindi lang sa trabaho o produkto, totoo rin ito sa relasyon. Kung gusto mong maging prioridad, minsan kailangan mong hindi palaging available. Kapag palagi kang nandyan, mas malaki ang tsansang ma-take for granted ka. Hindi ibig sabihin nito na magiging makasarili ka. Pero kung palagi kang nag-a-adjust para sa iba, oras na para unahin mo rin ang sarili mo. Ipakita mong may sarili kang buhay at hindi ka lang naghihintay sa kanila. Mas pahahalagahan nila ang presensya mo. Hakbang 3, panatilihin ang kaunting misteryo. Natural na naakit ang mga tao sa may pagka-misteryoso. Ang hindi lubos na nalalaman ay nakakapukaw ng interes. Sa relasyon, may advantage ang hindi mo agad ibinubunyag ang lahat tungkol sa sarili mo. Magbigay ng kaunting pahiwatig tungkol sa interes at hilig mo, pero huwag agad ibigay ang buong detalye. Sagutin ang ilang tanong ng hindi sobrang lalim. Panatilihing may gustong tuklasin pa tungkol sa iyo. Sa paglipas ng panahon, mas bibigyan kanila ng halaga. Hakbang 4, hayaan silang mag-invest sa iyo. Mas nagiging prioridad ang isang tao kapag may na-invest na rito. Oras, effort o emosyon. Kaya hayaan mong mag-effort sila para sa iyo.
Huwag mong laging i-adjust ang schedule mo. Ipakita mong mahalaga ang oras mo. Kapag kailangan nilang maghintay o magplano para makuha ang oras mo, mas tumataas ang halaga mo sa paningin nila. Pero tandaan, gamitin ito ng may control. Huwag sosobra. Hakbang 5. Unahin ang sarili mong pangangailangan. Hindi ito pagiging makasarili. Ito ay self-respect. Kung alam mong hindi ka tratuhin ng tama ng isang tao, bakit mo pipiliing manatiling malapit? Kapag pinalilibutan mo ang sarili mo ng mga taong pinapahalagahan ka, mas tumataas ang tsansang makita ka ring mahalaga. Hindi mo kontrolado ang damdamin ng iba, pero kontrolado mo kung paano mo pinapahalagahan ang sarili mo. Hakbang 6. Huwag gawing sentro ng buhay mo ang isang tao. Mas naakit ang tao sa bagay na hindi madaling makuha. Kapag hindi ka desperado sa atensyon nila, mas nagiging kaakit-akit ka. Panatilihin ang sariling direksyon, sariling layunin, sariling mundo. Kapag nakita nilang buo ka, kahit wala sila, mas gugustuhin nilang mapalapit. Hakbang 7. Itigil ang palaging ikaw ang nauunang mag-message. Kung palagi ikaw ang nag-i-initiate ng usapan, maaring nasasanay silang nandyan ka lang palagi. Subukang umatras. Tingnan kung sila naman ang lalapit. Kung mahalaga ka sa kanila, gagawa sila ng paraan. Hakbang 8. Lumikha ng sarili mong kaligayahan. Huwag mong gawing responsibilidad ng iba ang kaligayahan mo. Kapag nakadepende ka sa kanila, madali kang masaktan at madismaya. Kapag ikaw mismo ang gumagawa ng kaligayahan mo, nagiging mas matatag at mas kaakit-akit ka dahil nakikita nilang buo ka bilang tao. Hakbang 9. Maging handang lumakad palayo. Nakakatakot isipin, pero mahalaga ito. Kapag ipinakita mong kaya mong umalis kung hindi ka tinatrato ng tama, ipinapakita mong may standards ka. Ang tamang tao ay hindi ka hahayaang mawala, pagsisikapan kanyang manatili. Bilang pagtatapos, lahat tayo ay nakaranas na maramdamang hindi prioridad. Pero tandaan, hindi nasusukat ang halaga mo sa listahan ng iba. Gamitin mo ang mga karanasang ito para sa personal na paglago. Unahin ang sarili mong kalusugan, kaligayahan at dignidad. Sa tamang panahon, mapapansin din ng iba ang tunay mong halaga. At kahit hindi ka ilagay ng iba sa itaas ng kanilang listahan, ikaw mismo dapat ang maglagay sa sarili mo roon. Hindi ito pagiging makasarili, ito ay pagmamahal sa sarili. Sa ganitong paraan, makakabuo ka ng mas malusog na relasyon, mas malinaw na desisyon, at mas makabuluhang buhay. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel kung may napulot kang aral. May 2 pang video na maaari mong panoorin pagkatapos nito. Magkita tayo sa susunod.